Pinaliwanag ng Department of Public Works and Highways sa mga senador kung bakit nagsasagawa sila ng mga repair sa mga kalsada na maayos pa naman ang itsura. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Kagagawa lang ng kalsada, aayusin na naman o kaya ang ayos-ayos pa ng kalye, sisirain ulit. Sa mga tanong na yan, umikot ang pagdinig ng Senado kasama ang Department of Public Works and Highways. Ano ba itong DPWH? Yung kalsadang ito, matibay pa, maganda pa, binubungkal na. Tapos yung sirang-sira na kalsada doon, hindi ginagawa, hindi inaayos. Sayang ang pera ng gobyerno dito. Hindi pa sira, binubungkal na, ayusin na. If we can spare money for public works construction, sa ibang lugar naman ang improve natin, not the same road or the same highway paulit-ulit na lang. Sagot ng DPWH, nagsasagawa talaga sila ng preventive maintenance sa mga kalsada bago pa ito tuluyang masira. Mas tipid daw kasi yan. Maganda-ganda pa ang tingin ninyo, but actually the pavement starts to deteriorate. So it will be more economical actually to repave it, just the pavement that we're going to replace. Yung sa mga kuwanho naman, yung talagang deteriorated and bumagsak na po yung base and subbase, that's going to be reconstructed po. So it's going to take yung mas malaking rehabilitation, reconstruction ang gagawin doon. Pero hindi kumbinsido dyan si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Mahirap paniwalaan eh. I mean, it goes against the inputs of our senses, di ba? Kita na mata mo, ayos ba? Sasabihin sa'yo, sa ilalim bulok na yan. We have a pavement management system na which tells us actually what is now the condition of the road, yung sa bridges, ganun din po. And what kind of intervention we have to undertake. Your Honor, it's a little more systematic now at this time. Tanong pa ni Senator Pimentel, gaano ba katagal dapat mapakinabangan ang mga kalsada bago ito isailalim sa maintenance? Sagot naman ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, ang mga kalsadang gawa sa asfalto ay dapat umabot ng 15 taon, habang ang mga gawa sa konkreto ay dapat tumagal lang hanggang 25 taon. Ang mga tulay naman, 25 to 30 years dapat, pero kailangan pa rin daw talaga ang preventive maintenance kada 5 taon. Tanong naman ni Senator G.V. Ejercito, bakit naman daw ang Blumentritt Street sa San Juan hindi pa umaabot sa 15 taon ay nakailang patong na ng asfalto? Ito, in less than 5 years or siguro nakatatlo o 4 na patong na. Ano na to? Malutong na to, parang skyflakes na. 3 patong na ito. Halos kasintaas na niya yung bangketa. Paliwanag din ng DPWH, kabilang sa mga dahilan kung bakit rumurupok agad ang mga kalsada ay dahil sa bigat ng mga dumadaang sasakyan. Ayon kasi sa ating batas, pinapayagan hanggang 13,500 kilos ng axle limit o bigat ng kargada ng mga sasakyan. Dahilan kung bakit nagkakabutas-butas agad ang ilan sa ating mga kalsada. Sabi po ni Secretary Bonoan, sa ibang bansa, 9.5 to 11 tons lang ang bigat ng mga sasakyang pinapayagang dumaan. To me, Your Honor, it's too liberal. The other challenge actually here, Your Honor, is how to impose actually the axle load limit. Sa kabila ng pananabon, lumusot sa committee level ng Senado ang 822.2 billion pesos sa proposed budget ng DPWH para sa taong 2024. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5.